when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist versus MCGI mga kapatid. Ang topic ngayon na pag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang OSAS ay biblical. Affirmative natin si Pastor Elmer ng Baptist at negative naman si Brother Mario ng MCGI. Sa ating setup ng debate, standard setup ng debate tayo. Yung ating 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung 20 seconds na pagsagot, meron tayong yan yung rule number 1 natin. Rule number 2, yung close-ended question or categorical. Dapat pumili muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung wala kayong masagot o hindi kayo makapili, 10 seconds yan. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. At rule number 5, sa first time, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, i-automatic next question ko yan. At sa rebuttal, pwede na itanong ang lahat. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin, may disiplina yan, -1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi pinapahintulutan ang panlalait physical, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. At rule number 9, no challenge question, ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question, pwede kayo magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang doon yung mga personal na question mga kapatid. Pero pwede ding tanggihan ng sumasagot ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. So 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. Hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita at hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic at one of the member ng Temple of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Mr. Moderator, 100%. Sumasang-ayon po tayo sa roles na nabanggit. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay po, sang-ayon po. Bro, moderator, sang-ayon po tayo sa lahat ng nabanggit. Okay mga kapatid, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience sa hindi nakakilala, at baka pwede nyo ding ikwento paano ba nangyayari yung mga hamunan na ito at paano din tinanggap ng ating negative. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Okay, so once again, isang mapagpalang gabi po sa lahat. At ito po ang isang simpleng debater or apologist ng Baptist sa hanay po ng Bible Baptist. At nag-ugat po ang debate na ito dahil po sa hamon ng ating katunggali ngayong gabi. So, sa lahat ng mga hamon ay hindi naman po natin pwedeng baliwalain o hindi naman natin pwede i-reject. So, good luck no sa mga viewers ngayong gabi. God bless po sa ating lahat. Siyempre yung negative din pakilala, kapatid. Okay. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Gabi na pala. Binabati ko kayo ng magandang gabi sa mga makakapanood po ng video na ito. Ako po ay tatayong negative sa paksang patutunayan ni Pastor Elmer na once saved, always saved. Ako po ay MCGI believers at hindi pa legit na MCGI, pero
Ako po ay padoktrina na ngayong Lunes, pagloobin ng God. Salamat po sa lahat ng makakapanood ng video na ito. Diyan sa ating comment box, please share yung ating live streaming ngayon kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap. At syempre, you can comment at highlights or at followers mga kapatid dahil automatic na magtatag ang inyong mga kaibigan, kakilala sa inyong Facebook mga kapatid. Again, type at highlights or at followers. At syempre, mamaya, magbabasa ako ng mga comment mga kapatid kung ano yung tingin nyo sa debate ngayon. So mga kapatid, ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang OSAS ay biblical. Pastor Elmer ng Baptist, 10 minutes. Your time start now, Pastor. Okay, so once again, isang mapagpalang gabi po sa lahat, no? So ang paksa po na ating ititindig po ngayong gabi ay patutunayan. No, patutunayan na ang usas ay biblical. No, so para sa kaalaman po ng lahat, ano po ba ang usas? No, ang usas ay ang acronym ng once saved, always saved, no? At ito ang katuruan ng Biblia, no, na pumapatungkol sa katiyakan ng kaligtasan. No, in other words, eternal security or assurance of salvation. So, bakit ang usas ay biblical, no? Biblical sapagkat ito ang turo ng Biblia, no? Now, ano ngayon ang turo ng Biblia patungkol sa katiyakan ng kaligtasan? Now, ang turo ng Biblia regarding sa katiyakan ng kaligtasan na ang kalikasan ng kaligtasan ay everlasting salvation o salvation that is forever, no? So, yan po ang nature o kalikasan po ng Biblia na siyang nakatala po sa Isaiah kapitulo 45 bersikulo 17. No, nasabi diyan na but Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation. And then sa Isaiah chapter 51 verse number 6, nakasabi din po na but my salvation shall be forever. So yun po ang tinutukoy natin na ang usas ay biblical sapagkat turo ng Biblia na ang kalikasan ng kaligtasan ay everlasting o forever, no? Yun po. At bakit everlasting o forever? Sapagkat ang buhay na matatanggap ng isang sumampalataya kay Kristo ay buhay na walang hanggan. So bakit everlasting ang kalikasan ng kaligtasan? Sapagkat ang buhay na yon na matanggap ng bawat sumampalataya kay Kristo ay buhay na walang hanggan, no? Mababasa po natin diyan sa the heart of the Bible, no? Yung John 3:16 na sabi diyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So everlasting life yung matatanggap, no? Hindi yung temporal life. So bakit forever? Dahil ang pagtatak, ang pagpapanatili at ang patnubay ng banal na espiritu sa isang ligtas ay magpakailanman. So yun po ang nakasaad sa Biblia, no? Efeso 1:13, no? Efeso 1:14 na ang pinaka-purpose ng pagtatak ng Holy Spirit is to have that guarantee of our salvation. No, sa verse 14, Ephesians 1:14, ang sabi diyan na ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako sa Diyos ng Diyos sa atin. No? In Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God whereby ye are sealed unto the day of redemption. So hindi lang po yan sa iilang araw, iilang buwan o ilang taon
but the sealing of the Holy Spirit is unto the day of redemption. No? That signifies na ang salvation is everlasting o forever. No? And then sa John chapter 14 verse number 16, sabi dito ng Biblia, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. So ang pagpapanatili ng banal na Espiritu ay magpakailanman. So kung kaya't bakit everlasting o bakit forever? Sapagkat ang pagtatak, ang pagpapanatili, ang patnubay ng banal na Espiritu sa isang ligtas ay magpakailanman. No? Yun napakalinaw po ng talata, no, na diniscuss o binigay natin ngayong gabi. At bakit forever? Dahil sa tagapag-ingat o dahil sa pag-iingat ng tagapag-ingat. Now, let us remember na ang nag-iingat o ang nagkikip sa isang ligtas ay siya mismong tagapagligtas. Yun po ang masasabi nating amazing, no? Na ang kaligtasan ay hindi mawawala o once saved, always saved, dahil mismo ang tagapag-ingat o ang tagapagligtas ang siyang naging tagapag-ingat sa mga ligtas. Ano sabi ng John chapter 6 verse number 39? Ito po ang sabi ni Kristo mismo. And this is the Father's will that hath sent me, that of all which hath given me, I should lose nothing. No, will ng Ama na ang lahat na naibigay kay Kristo ay wala siyang maiwawala. So, yun po ay matibay na patunay na ang isang ligtas ay hindi niya maiwawala dahil si Kristo o hindi niya maiwawala ang kanyang kaligtasan sapagkat si Kristo ang siyang tagapag-ingat. No? Sa John chapter 17 verse number 12, sabi din ni Kristo, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou givest me, I have kept, and none of them is lost. So sabi ng Biblia, none of them is lost. So, dito makikita natin na ang isang ligtas na iniingatan ng kanyang tagapag-ingat ay hindi maiwawala ng kanyang tagapag-ingat. No? Itong mga katagang ginamit ni Kristo ay napakatibay na patunay para sabihin natin na ang isang tunay na mananampalataya ay usas. Bakit? Dahil kung tatanungin natin si Kristo, may maiwawala ka ba sa mga iniingatan mo? Simple lang sagot ni Kristo diyan. None of them is lost, or I should lose nothing. So, dito, napakatibay, no, na patunay na ang usas ay biblikal sapagkat hindi ni Kristo maiwawala ang kanyang iniingatan. At hindi lang maiwawala ni Kristo, no, na hindi niya maiwawala, kundi hindi mapapahamak ang bawat sumampalataya sa Kanya o ang mga ligtas. Sa John chapter 10 verse number 28, sabi ni Kristo diyan na, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, sabi niya, and they shall never perish. Sino yung hindi mapapahamak? Yun yung mga nabigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yun ang mga tupa. Yun ang mga ligtas. No, again, kung tatanungin natin si Kristo,
May mapapahamak ba sa mga binigyan mo ng buhay na walang hanggan? Sagot niya diyan, never. No? Wala siyang walang mapapahamak. At hindi lang walang mapapahamak, kundi ay walang makakaagaw sa kanya mula sa kamay ng Diyos. Na ibig sabihin, ang mga naligtas na iniingatan ni Kristo ay walang sino man ang maaaring makakaagaw sa kanila sa kamay ng Diyos. Bakit? Dahil mas lalo siyang dakila o makapangyarihan kaysa sa aagaw. At dahil ayaw niya na ipaagaw ang kanyang mga iniingatan. So, yun po ang naging patunay na kung saan ang usas ay biblical at ito po ay katuruan ng Biblia na walang nakakatibag. So yun lang po, Florasya. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mario ng MCGI o ang dating daan. 7 minutes, your time starts now, bro. Okay. Rinig na po ako, Bro Rasa? Bro Mario, pwede ka ba maka-open cam? Ha? Madilim dito, bro. Di ba? Sige lang. Okay. Okay, ito tanong ko sa'yo. Ginamit mo yun dyan sa is ng 39. Ako kasi naniniwala na ang original na Biblia ay nakasulat sa Greek. Yan. Gusto ko maintindihan to, gusto kong malaman kung naiintindihan mo yung talata. Tanong ko sa'yo, alam mo ba yung chorizo ng talata? Alam mo ito o hindi categorical? Okay. Again, chorizo, anong pagka-bigkas mo dyan? Bro Rasya, please. Chorizo sa Koine Greek. Alam mo ba yung ibig sabihin nun sa talata? Hindi po. Hindi ko po inaral yan, no? Yung sinabi mong Greek. Dahil nandito naman. Malinaw naman ang pagkasabi. Bakit kailangan pa natin ng Greek na andito na, oh? Ang sabi dito sa 39, and this is the Father's will which hath sent me, that of all which I have given me, I should lose nothing. Objection, moderator. Alam niya ba ito o hindi niya alam? Categorical. Nasagot ko din nun. Next question na tayo, next question. Ngayon. Sige. So, bro, continue ka pa, Pastor. Okay. So, regardless of what sort of words na ginamit doon sa Greek, nandito po malinaw ang sabi ng John 6:39 na, and this is the Father's will which hath sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing. No, walang maiwawala si Kristo sa lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya. Okay, next question. Sabi niya sa talata, wala siyang maiwawala. Ngayon, dahil merong free will ang tao, Galatians 5:13, kahit nasa Diyos na may free will. Ngayon, tanong ko sa iyo, ang tao, nagpakasama siya. Binugbog niya yung kanyang tatay dahil sa sarili niyang free will kahit na kay Kristo na siya. Tanong ko sa iyo, ligtas pa rin ba siya? Oo o hindi, categorical? 10 seconds. Hindi o yun ligtas yung karakter na binigay mo. Walang ligtas na mamumugbog. Bakit niya bugbugin tatay niya? Di, anak yun ni Satanas, hindi yun anak ng Diyos. Okay, next question. Okay, naniniwala ka ba na sa loob ng iglesia, merong mga mananampalataya na pwedeng gumawa ng ganong kasamaan? O higit pa dun sa kasamaan na yun? Naniniwala ka? Oo o hindi, categorical? Naniniwala ako dahil hindi lahat ng nasa iglesia ay ligtas. Okay. Malinaw po ang pagkasabi doon sa... okay. So malinaw ang sinabi doon sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 19. Huwag mong i-assume na lahat ng nasa iglesia ay ligtas. Okay.
Kung naniniwala ka pala na merong mga mananampalataya na pwedeng gumawa nung kahit nasa loob ng iglesia. Ngayon, yung nasa unang Mr. Moderator. uno. Objection man na, objection. Affirmative, ano yan? Okay, ang premise niya, hindi ko yon sinabi. Hindi ko sinabi na ang mga mananampalataya ay gumagawa niyan. Ang sabi ko, sagot ko sa kanya kanina, na hindi lahat ng nasa iglesia ay ligtas. So maaaring ang gumawa noon, mga hindi ligtas kasi yun ang karakter na binigay niya. Okay, so may counter objection ba or magre-rephrase ng tanong ang ating... Okay, may counter ako kasi sagot niya, sa iglesia daw, hindi lahat ligtas. Kaya tatanungin ko siya ngayon kung yung nasa unang Korinto, kasama kasi ito sa usapan ng 5 ng 1, inasawa niya yung nanay niya, nasa loob ng iglesia yon, yung ba ligtas? Hindi, categorical. Sa paniniwala niya. Okay. Ligtas o hindi? Tinatanggap Next yan question, as Mr. Moderator. a valid Hindi question. natin sayangin ng oras. Pero next question daw ang sagot. Proceed lang. Hindi niya resume. kayang sagutin. Okay. Next question. Question, Mr. Moderator. Kung naniniwala ka ba sa yung Ganito. No side comment na lang ha. No side comment lang. No side comment. Oo. Hindi, Bro. next question siya. Ibig sabihin, hindi niya talaga kayang sagutin. Hindi. Next Ganito. Mr. Moderator. Wag na lang magbigay ng pahayag, Brother Mario, ha? So, next question lang, bro. Next question. Parang hindi matino itong next kausap question. ko ngayon. Next question. Tanong ko sa iyo, tumitiwala ka ba sa iyong sariling unawa? I'm resume. Oo o hindi, categorical. Oo, naniniwala Yes. ako na base sa talata ng Biblia, ayon sa Biblia, at sabi nga dito na sabi ni Kristo ay wala siyang maiwawala. So tama ang unawa ko na ang usas ay biblical dahil walang maiwawala si Kristo. Next question. Next question. Okay, sabi mo ang kaligtasan di mawawala. Ngayon, sabi ng Diyos, ako'y gagawa at sinong pipigil? Tanong ko sa iyo, pag ang isang tao bang ligtas tapos nagpakasama ng nagpakasama dahil meron siyang sariling free will, kung gusto ba siyang alisin ng Diyos ng kaligtasan, sabi ng Diyos, ako'y gagawa at sinong pipigil? Tanong ko sa iyo, may makakapigil ba sa Diyos sa gusto niyang gawin? Meron o wala, categorical? Walang makakapigil sa Diyos, ngunit yung premise mo ay hindi yon karakter ng isang ligtas. Bakit magpapakasama ang isang ligtas? Hindi yon karakter o hindi yon behavior ng isang ligtas. Assumption mo Wait yon lang. na kapag ang ligtas na pala para sa inyo ay magpapakasama na. Maling unawa yan. Next question. Okay. Next question, nung tanungin kita, sabi ko, pag gusto ba ng Diyos na alisin ng kaligtasan, may makakapigil ba sa Kanya? Meron o wala? Sabi mo, walang makakapigil sa Kanya. So ngayon, tanong ko sa iyo, Objection, Mr. Moderator. yung bagay na yon at walang makakapigil sa Kanya. Objection, affirmative. Nagsisinungaling itong Counter katunggali ako. ko ngayon dahil hindi niya naman sinabi na aalisin ng Diyos ang kaligtasan. Ngayon, nag-premise siya na sinang-ayunan ko yung sinabi niya na aalisin ng Diyos ang kaligtasan na hindi niya naman yan binanggit sa una niyang tanong. Nagsisinungaling. Okay, Okay, negative counter objection. Nagsisinungaling ka daw. Okay, nasa tanong ko yan. Baka nabingi lang siya. Sabi ko, nakalista kasi yung mga tinatanong ko Kung gusto bang alisin ng Diyos yung kaligtasan niya dahil sa sarili niyang desisyon, may makakapigil ba sa Diyos? Meron Okay, o wala? Sabi niya, wala. Okay. So ganito. Mag-judge siya. Sa Mr. Moderator. Wait lang, mag-judge muna ako mga kapatid ha. So kahit sino yung nagsisinungaling dito, nagsasabi ng totoo, tinatanggap ko pa din yun as a valid question, Brother Elmer ha. So pwede namang sagutin ng 10 seconds kung talagang merong problem dun sa question niya. Pero Bro Mario, paulit ng tanong. Okay, ulitin ko yung tanong para pakita kong hindi ako nagsisinungaling. Okay. Sabi ng Diyos, ako'y gagawa at sinong pipigil? Tanong ko sa iyo, pag ang isang tao bang ligtas tapos nagpakasama ng nagpakasama dahil meron siyang sariling free will, kung gusto ba alisin ng Diyos yung kaligtasan niya dahil sa sarili niyang desisyon ng Diyos, may makakapigil ba sa Diyos? Kasi sabi niya, ako'y gagawa, sinong pipigil? May makakapigil ba sa Diyos? Meron o wala, categorical? Meron o wala? 10 seconds, Mr. Proceed, Moderator. 10 seconds. Okay, mali ang presumption niya, mali ang premise. Wala ngang attitude ng ganong ligtas ang pinagsasambit niya at Next walang question. aalisin ang Diyos. Okay, Next next question. Sabi niya kaganina, moderator, walang makakapigil. Yun ang sagot niya
Ngayon naman, 10 seconds naman ang sagot niya. Mali daw yung tanong ko. Ngayon, tanong ko sa kanya, ano ba talaga ang dapat kong paniwalaan at ng mga tao sa tamang sagot mo? May makakapigil ba sa Diyos? Meron o wala? Categorical. 10 seconds 10 again. seconds again. Proceed. Oo. Hindi yan yung tanong niya kanina. Magaling talaga ito sa sa deception itong aking katunggaling Next ngayon. Next question. question. 10 seconds. Okay. Yan, nililinaw ko no mga kapatid. Sagot mo kasi kaganina, walang makakapigil sa Diyos. Kung gusto niyang alisin ng buhay na walang hanggan ng tao, walang makakapigil sa kanya. Ngayon, tumatanong ako. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng negative sa affirmative. So shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout dito kay Sister Emmy Alfonso. Syempre, lagi-lagi yan. Kay Sister Grace Barrios. Shoutout din sa kanya. Sabi ni Sister Emmy, bro, MCGI, ayusin mo. Mahirap tibagin yung osas. Sabi naman ni Jimson Rafael, lalo lang nagkakalat ng kalokohan ang mga osas. Walang makakaagaw sa kamay ng Diyos sa mga hinirang niya. Pero kung ikaw mismo ang lalayas through your intentional sin, mahihiwalay ka. Shoutout din kay Jiri De La Torre, pang ignoranting tanong po yan. Shoutout din dito sa naka-Japanese ata to, Chinese. Question, si Satanas na nasa heaven, bakit po nawala kung totoong hindi nawawala ang eternal life? Shoutout din dito kay Altea, sabi niya, hi po, saan po ang osas sa Bible? So mga kapatid, shoutout din kay Baybayon, Mahayag Ryan, ayan, shoutout daw. So dito tayo mga kapatid sa ating negative presentation, Brother Mario ng MCGI, your time start now. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid, no? Ako po ay titibag, hindi po ako magtatayo. Yan, nililinaw ko lang po sa mga nakikinig. Ngayon, tinanong ko po siya kaganina, sabi ko, tumitiwala ka ba sa iyong sariling unawa? Aba, sabi niya, oo daw. Tumitiwala daw siya sa kanyang sariling unawa. Ngayon, sabi ng Biblia, sa Kawikaan ng 3:5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang magtiwala sa iyong sariling kaunawaan. Yan. Kontra siya sa Biblia. Ngayon mga kapatid, no, tinanong ko siya, sabi ko, may makakapigil ba sa Diyos kung gusto niyang alisan ng buhay na walang hanggan ng tao? Makakapigil sa ako yung kasi good na, wala. Kung yan sa bayan, sabi ko, Wala siya. Time stop mo na. mga tapos lisan ako, sumaling ako palibasa, nahuli na nga niya. Bro Mario, bro, naputol ka bro. Napuputol ka bro. Napuputol ako. Hello. Oh. Hello. Hello. Iyan bro, nawawala yung signal mo. Bro, lilipat ako pwesto, okay lang? Sige. Lipat ka, Stop mo yung oras ko, lipat lang akong pwesto. Oo, naka-time stop. Lipat lang akong pwesto. Sige. At konting steps lang, okay na yan. Kanina kasi okay naman eh. Medyo nag-stutter lang. Okay na yan siguro, Bro Mario? Try nga natin. Ha? Yan. Okay na yan. Okay lang, rinig ako? Yan. Rinig ako? Dinig ka na bro. Proceed ka bro. Try natin yan. Teka bro nagulo ko yung mga gamit ko eh. Saglit lang. Yan, mas Okay lang bro, wait lang. Oo. Pero mas malinaw ka na dito ha. Okay na yan. Okay. Yan mga kapatid, start na tayo. Yan. Tinanong ko siya kaganina, sabi ko, ako'y gagawa. Sabi ko, ang Diyos ba pag gusto niyang alisin ang buhay na walang hanggan ng tao, may makakapigil ba sa kanya? Meron o wala? Categorical. Sumagot siya, wala. Ngayon, nung mahuli yung bunganga niya, parang hindi siya sang-ayon dun sa sinagot niya. Sabi niya, sinungaling daw ako, pinaparatangan ko daw siya. Ngayon, i-reverse niyo yung video. Sumagot siya, walang makakapigil sa Diyos. Yan, aminado siya. Ibig sabihin, tanggap niya na ang kaligtasan pwedeng mawala. Yan kapatid, no? Ngayon, tinanong ko siya kaganina, sabi ko, naniniwala ka ba ng isang mananampalataya? Pwedeng gumawa ng kasamaan. Sabi niya, hindi naman lahat ligtas na nasa iglesia. Yan. Ang layo ng sagot niya. Ang tinatanong ko, kung yung isang mananampalataya ba ay pwedeng gumawa ng kasalanan? Yan ang tanong ko. Sabi niya, hindi daw. Yan kapatid, no? Babasa ako sa unang Timoteo ng 4:1.
Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga aral ng Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yan kapatid, no? Meron palang mga mananampalataya, makikinig sa mga espiritu na mapanghikayat at tatalikod. Pag sinabi bang tumatalikod, nasa Diyos yan. Siyempre nasa Diyos yan, tumalikod lang. Nakinig sa mga aral ng demonyo. Kay Pastor Chavez pala, wala nang hihiwalay sa kanya. Mali pang unawa niya dun sa kanyang mga binabasa. Kaya ayan, talagang maliligaw siya mga kapatid. Ito ang babasahin natin ngayon, no? Alam nyo mga kapatid, sa Biblia, kailangan kasi kahit may pananampalataya ka, kailangan mong manatili. Yan kapatid. Kung hindi ka mananatili, sabi ng Biblia, impyerno ang pupuntahan mo. Ganito ang sabi ni Kristo, no? Sa John 15:6, sabi niya, kung ang sino mang hindi mananatili sa akin ay matatapong tulad sa sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga masusunog. Yan. Kailangan pala ang isang tao ay manatili kay Kristo. Kaya naman, sabi ng ating Panginoong Hesus sa John 8:31, ang kausap niya rito mga Hudyo na sumasampalataya sa Kanya. Sabi ni Kristo, kung kayo'y at sinabi ni Kristo sa mga Hudyong nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa akin, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. Yan. Sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa mga Hudyo na sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa akin, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. So sa Biblia pala, kailangan ang tao manatili. Hindi porket may pananampalataya ka, ligtas ka na magpakailanman. Si Jesus nagtuturo na ang tao kailangan manatili. Bakit nga? Kasi kung hindi ka mananatili, sabi ni Kristo, matatapong kang tulad sa sanga. Matutuyo, titipunin, mga ihagis sa apoy, at mga masusunog. Yan ang hindi alam ng Baptist. Kaya naman, merong mga taong nakatanggap ng kaligtasan, inihagis sa kadiliman. Baka hindi alam ni Pastor Elmer Chavez to. Yan. Sabi sa Mateo 8:12, eto, datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas, diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng kanilang mga ngipin. Yan. Sabi ng Biblia, no, yung mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Wag mo namang sabihin hindi ligtas yan. Yung mga anak ng kaharian, ligtas yan. Pastor Elmer Chavez. Hindi na ako magtataka na hindi mo yan nauunawaan. Kasi sabi ng Mateo 13:13, kahit umunawa kayo ng umunawa, hindi kayo makakaunawa. Bakit? Kasi nga, ang hindi nakakaunawa, pinaroroonan ng masama. Ayon sa Mateo 13:19. At sabi sa Daniel 12:10, wala sa masasama ang makakaunawa. Bakit? Bakit ba sila naging masama? Kasi nga, nagtuturo sila sa mga tao, ligtas pa rin at hindi nawawala kaligtasan kahit na isa ka ng mananampalataya na kahit meron kang sariling free will, ano man ang gawin mo, palagi kang ligtas. Kasi nga, once saved, always saved. Yan. Yan ang aral ng demonyo na nasa loob ng Baptist. Ngayon, merong sinasabi si Pablo sa mga taga-Kolosas. Ito ang kanyang paalala na hindi alam ng Baptist. Ito sabi, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Sabi ni Apostol Pablo, kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya na nababaon. Bakit nababaon? Kasi kailangan manatili. Yan ang dinaunawaan ni Pastor Chavez ng doktrina ng Baptist. Kaya aral ng demonyo yan. Ginamit niya pa yung John 10:28. Yan, ginamit niya yung John 10:28. Sabi nga naman doon ni Kristo, walang makakaagaw sa kamay niya, pati sa kamay ng Ama. Ang tanong, Pastor Chavez, paano kung yung sarili mong free will, wala nang makakaagaw sa'yo sa kamay ng Ama, ikaw mismo aalis? Yan. Pwede bang mangyari yon?
Pwede. Kaya nga sabi sa unang Timoteo ng 4 ng 1, merong mga tumatalikod na nahikayat sa mga aral ng demonyo. Wala ngang makakaagaw sa iyo sa kamay ng ama, pati ng anak. Kung ikaw mismo, for your own free will, dahil sa pagpapakasama mo, ikaw mismo ang umaalis. Dahil meron kang sariling free will. Yan, wag mo naman sabihin walang sariling free will ang mga tao. Yan ang di nyo naunawaan. Kayong mga Baptist. Alam mo kung ano maghihiwalay sa'yo? Kasalanan. Efeso ng 4:18. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Yan, hindi lang ako makasigaw kasi bawal dito Yan kapatid, no? Yung kasalanan pala, pwedeng maghiwalay sa'yo, sa Diyos. Wala nang makakaagaw siya sa kamay ni Kristo, pati ng Ama. Pero yung kasalanan, dahil sa kadiliman ng pag-iisip, for your own free will, ikaw mismo pwede kang umalis sa kamay ng Diyos. Hindi ka inalis ng Diyos, walang makakaagaw sa'yo. Dahil sa free will mo. Yan. Huwag mo namang sabihing walang free will si Eva, pati si Adan. Kaya nga, kumain sila ng ipinagbabawal na bunga Kasi nga, dahil meron silang free will, anong nangyari? Di ba nahiwalay sila sa Diyos? Pinalaya sila dun sa halamanan ng Eden na kung saan doon sila nararapat mamuhay. Pinaalis sila. Bakit? Baka makain kasi nila yung puno ng buhay na nandun sa Henesis ng 3:22. Yung pag kinain mo yon, hindi ka na mamamatay magpakailanman. Kaya ginawa ng Diyos, baka makain nila yon, pinalaya sila sa halamanan ng Eden. Sa inyo kasi, ligtas na kayo. Sa Biblia, sa Revelation ng 2:7, sa mga magtatagumpay, pakakainin doon sa paraiso ng Diyos ng bunga ng buhay, ng punong kahoy ng buhay, yung bunga noon, pakakainin ka sa mga magtatagumpay. Yun yung puno na nanggaling sa Garden of Eden. Yan kapatid, no? Kayo, hindi pa nga kayo nagtatagumpay Kaya nga si Kristo nagtuturo, manatili. Yan, kailangan mong manatili. Kasi nga, kung hindi ka mananatili, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka makakakain doon sa puno ng buhay. Kasi kayo, pag nakabasa kayo ng ligtas, automatic sa mga isip nyo, ligtas na hanggang dulo ng buhay. Mali ka dyan ng pangunawa. Diyan ligaw ang Baptist. Hindi nila alam na sa Biblia, pwede kang ihiwalay ng kasalanan dahil sa iyong sariling free will. Yan. Kaya merong mga mananampalataya sa unang Korinto ng 5:1, inasawa niya yung nanay niya Kaya sabi ni Pablo, ibigay kay Satanas upang ang espiritu maligtas. Yan. Kasi bakit? Kahit mananampalataya ka na, pwede kang gumawa ng malaking kasamaan. Di nyo naintindihan yan. Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Elmer, your time starts now. Okay. So, for clarificatory question muna, ikaw ba, Mario, ligtas ka na ba? Oo o hindi? Yes, ligtas ako, pero pwede mo pa sabihin ligtas ka hanggang dulo ng buhay mo. Kasi sabi ni Pablo sa Pilipos 3:11-13, kung aking tamuin sa anumang paraan ang pagkabuhay ng huli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na. Nung sabihin ni Pablong ligtas na siya, doon sa ikalawang Timoteo ng 4:6-7, na kamatayan niya na. Nung sabihin niya ligtas siya, nagtagumpay na siya. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Sabi mo, ikaw ay ligtas na. Dahil ikaw ay ligtas na, ang natanggap mo bang kaligtasan ay everlasting salvation o temporal salvation? Temporal. Kasi nga, sa Revelation 7, sa mga magtatagumpay, pakakainin sa puno ng buhay. Sa inyo kasi, pag nakabasa kayo, ligtas na, hanggang dulo na, mali kayo. Sa Revelation 2:7, kailangan magtagumpay ka pa. Manatili kay Kristo. John 15:6 din. Kaya ligaw na ligaw kayo mga Baptist. Sunod na tanong. Tama ba na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kaligtasan? Yes or no? Yes, tama. Diyos ang nagbibigay. Pero hindi ibig sabihin nun, para kang si Juan Tamad. Nanganganga ka lang, antayin mong bumagsak yung mansanas, pagbagsak, ligtas ka na hanggang dulo ng buhay mo. Sa Biblia, Hebreo 6:8, pag hindi ka nagbubunga ng mabuti, pinuputol yan ng Diyos, tinatapon sa apoy. Sa inyo kasi, kahit magpakasama, ligtas pa rin. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, ligtas ka na. Tapos, ang natanggap mong kaligtasan ay temporal salvation.
At sang-ayon ka na ang salvation ay galing sa Diyos. Ang tanong, saang talata mababasa word for word or litra for litra ang temporal salvation? Saang talata? Okay, Revelation 2:7 meron, uunawain mo lang. Sabi diyan, sa mga magtatagumpay ay siya niyang pakakainin sa puno ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Kaya yung natanggap natin, temporal lang yon. Kaya sabi ni Kristo sa John 15:6, kailangan manatili kahit may pananampalataya ka. Kung hindi ka mananatili, itatapong kang tulad sa sanga, matutuyo at mga titipunin at mga ihahalis sa apoy at mga Okay, next magtutugtog. question. Sabi mo sa Revelation 2:7, andyan mababasa ang temporal salvation. Tama ba na mababasa litra por litra? Kasi ang tanong ko litra por litra eh. Tama ba na mabasa ang salitang litra por litra doon sa talata na ginamit mo? O dahil lang yon sa mali mong unawa? Tama, mababasa yan. Letra por letra, uunawain mo lang. Gusto mo, babasahin ko eh. Ayan, no? Sige, basahin mo. Okay, Revelation 2:7. Sabi diyan, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung papakainin ng puno ng kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Sabi diyan, yung mga magtatagumpay. Kaya kailangan magtagumpay. Kaya mali unawa ng Next Baptist. question. Ano ba to? Hindi makinig ka sa moderator. Objection, moderator. Objection ako. Objection. Tumanong siya, sabi ko nga meron eh. Sumasagot ako, moderator. Uunawain niya lang. Ngayon, kung Sabi di ko, Mr. Moderator, ang sabi ko sa kanya, makinig siya sa moderator kasi hindi siya nakikinig. Ganito bro Mario, bro. Hindi nakaunawa ba? Wait lang bro Mario. Ang problem lang dito bro yung sa next question bro. Kasi medyo sumusobra ka na kasi ng time ba. So bro Elmer, proceed ka sa Inuubos niya question. yung oras ko eh. Proceed ka sa time bro. So sabi mo kanina, mababasa ang salitang temporal. Nagsisinungaling ka ba? O hindi? Hindi. Kung hindi mababasa ang salitang... nagtatanong pa ako. Huwag ka mag-in. Sumasagot ako. Pasagutin mo ako. Wait lang bro Mario ha. Kasi time stop muna. Bro Elmer, hindi pa daw siya tapos bro Mario. Hindi pa daw siya tapos. So ganito, bro Elmer. Nagpi-premise pa lang ako. Okay, proceed sa sabi mo, premise. yes or no na eh. Wait lang ba, bro. Sige, proceed pa sa question. Time niya naman to. Okay, proceed. Time resume. Kung hindi po natin mababasa sa talata na sinabi mo ang katagang temporal. Objection, moderator. Objection ako. Nung objection, negative. Huwag niya sabihin hindi mababasa. Binabasa ko nga, sabi, ang magtatagumpay ay siya kung papakainin sa puno ng kahoy. Ibig sabihin, yung natanggap talaga natin, temporal lang. Kailangan pang magtagumpay para makuha yung totoong buhay na walang hanggan. Okay. Counter objection doon sa premise, meron ba or magre-rephrase yung Counter objection, Mr. Moderator. Proceed lang. Counter. Kasi ang tinatanong ko kanina sa kanya, mababasa pa litra por litra. Sabi niya mababasa. So ngayon, tinatanong ko, ang katagang temporal, mababasa ba doon sa talatang sinabi niya? Sabi niya, yes, mababasa. Ngayon, sabi ko, kung hindi mababasa, isipin na ba namin na ikaw ay sinungaling sa pagsabi mo na mababasa litra por litra? Okay, so ganito. Wait lang bro. Before ka sumagot, ganito. Kasi na ano to sa objection. Dito kasi kahit anong isipin ni Pastor Elmer, hindi pinapakailaman niya ng moderator. Pero I think you are ready naman na sagutin yan. Bro Mario, proceed bro. Okay, ang sagot ko, meron nga mababasa. Sabi ko, uunawain mo lang. Yan ang sagot ko sa'yo. Hindi na ako magtataka, kaya hindi ka makaunawa. Dahil sa Mateo 13:13, kahit umunawa kayo ng umunawa, hindi kayo makakaunawa. Meron nga, uunawain mo lang. Yan ang sagot ko sa'yo. Next question. Hirap mo palang umintindi eh. Next question. Sige, next question. Ito, sabi mo kanina, ligtas ka na, tapos temporal, tapos may free will ka pa. So ngayon, dahil may free will ka, no? Ang tanong, pipiliin mo ba
na paglingkuran si Kristo dahil ligtas ka sa free will mo? O pipiliin mo pa din ang tatay mong diablo dahil may free will ka? Okay, sagot. Sa mga ligtas, pipiliin mo si Kristo. Objection. Siyempre. Pero hindi ibig sabihin nun, mananatili ka talaga. Kaya nga sabi, Pastor Yeah, Elmer, naman anong pala- objection natin? Wait lang ha. Sa categorical natin, dapat sagutin niya muna ng categorical bago magpaliwanag. objection din ako. moderator. Wait lang before ang counter objection. Pastor Elmer, ano nga yung pagpipilian mo na tapos tingnan ko yung counter objection. Ang pagpipilian doon, pipiliin ba niya? Dahil siya yung tinatanong ko eh. Kung Okay, pipiliin ba niya, ano nga yung dahil may free pagpipilian? will siya, dahil may free will siya, piliin ba niya na paglingkuran si Kristo o pipiliin niya ang tatay niyang diablo? Si Kristo or yung Diablo? Counter Counter objection dito, Bro Mario. Baka hindi niya narinig yung sagot ko kasi nabibingi na yata siya. Sagot ko nga, pipiliin mo si Objection, Kristo. Mr. Moderator. Okay. Pero hindi ibig sabihin nun, ligtas ka na hanggang Nagsaside dulo. comment itong... Hindi, sa objection to. Ewan ko kung anong Oo. klaseng tao. So ganito para hindi tayo magkagulo mga kapatid. So simple lang naman yung pagpipilian, si Kristo o ang Diablo. Ngayon ang sagot ni Brother Mario to confirm dito sa moderator, si Kristo daw. Bro Mario, Pero nagsaside comment siya, Mr. Moderator. Katangahan yung ginagawa niya eh. kaya nga ganito mga kapatid. So kung na-offend kayo sa mga word na ganyan, gaya ng nabibingi, Bro Mario, you can minimize that, bro, ha. Pero hindi yan bawal sa akin, yung pagmumura lang yung bawal sa akin. So ganito. Mr. Moderator, hindi naman yung tayo comment sa na-offend moderator, yan. yung- Kaya Oo. lang side comment eh. Ah. Side comment kasi. Ganito. Kasi nag-object kayo, bro, ba? So, nakikipag-usap si Mario sa akin doon, ha. So, ganito, mga kapatid, para tuloy-tuloy tayo, ang pagpipilian dito, yung susundin, si Kristo ba o yung Diablo. Brother Mario, ang sagot mo ay si Kristo, tama? Tama. Proceed, Sasagot bro. ako. Yan, pipiliin mo si Kristo. Pero hindi ibig sabihin nun, mananatili ka na kay Kristo. Merong humihiwalay kahit pinili si Kristo tumalikod. Unang Timoteo ng 4 ng 1. Mga nakinig sa mga aral ng demonyo at nagsitalikod sa kanilang mga pananampalataya. Yan lang din nyo naintindiyang mga baptist. Kasi kayo, paniniwala nyo, hindi natatalikod. Okay, Ano kayo dyan? next question. Pipiliin mo si Kristo, pero doon ka pa rin susunod sa tatay mong diablo. Yes or no? No, pipiliin mo si Kristo pero pwede ka pa rin tumalikod kasi nga mahina ang katawan ng tao, may lust of the flesh. Kahit nasa Diyos ka na, makakagawa ka pa rin ng kasalanan. Huwag mong sabihin ikaw di ka nakakagawa ng kasalanan. Napakasinungaling mo, huwag mo kaming lokohin. Next question. Okay, ginamit mo itong John 10:28. Okay. Nung sinabi ni Kristo na never perish o walang mapapahamak, nagsasabi ba siya ng katotohanan o nagsisinungaling? Okay, sagot ko, nagsasabi siya ng katotohanan pero hindi ibig sabihin nun, hindi na mawawala kaligtasan. For your own free will, pwede kang mahiwalay sa Diyos. Efeso 4:18. Ang kasalanan ang maghihiwalay sa'yo. Wala nga makakaagaw sa'yo kay Kristo, pero ikaw sa sarili mo, ikaw mismo aalis. Time. 7 minutes time. Hindi ng mga baptist. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So before natin puntahan ang ating rebuttal stage, syempre shoutout muna sa ating nasa live kay Gio Miedo. Ang aral nyo mga dating daan na maka-move on sa daan. Ayaw nyo na palang ligtas kaya tatay nyo talaga Diablo. Ayaw nyo maligtas ang tao magpakailanman. Shoutout din kay Eme Alfonso, kay Edwell Ortaleza ng SDA, kay Elisa Bactani, pang kinder itong si Elmer. Wala talagang hindi pwedeng banggitin ang aral ng Baptist. Shoutout din kay Angel Dance, mabasa daw word for word pero intindihin pa daw. Haha, mababasa nga. Shoutout din kay Warrior, talo na si Temporal. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Eric Villanueva ng CJCLS. Talo na naman si Boy Guni-Guni. Mario, yung mga sagot nito puro strawman lang. Di ka obra dyan kay Pastor Elmer. Pinagpraktisan ka lang. Shoutout din mga kapatid. Dito kay
Vladimir Alibutod, panalo dyan si Samuel Tahuda. Monmon Nudo, sabi niya, itong lingkod na matuwid, pero kung umurong, Hebrew 10 verse 38. Shoutout din mga kapatid dito kay Althea, sabi niya, Calvinist lang talaga ang mag-defend ng OSAS dahil wala silang free will. Shoutout din mga kapatid dito sa naka-Japanese, grabe itong MCGI, aral demonyo daw ang OSAS. At shoutout din kay Ariel Gars, nawala yung comment niya. OSAS is fake, wala sa Biblia. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Pastor Elmer, your time start now. Okay, so tama po, no? Yung isang comment kanina na observation niya ay puro strongman talaga yung sagot ng ating katunggali ngayon ng affirmative, na hindi siya makatindig sa kanyang gustong itayo, no? Dahil gusto niyang gibain na hindi niya naman hindi niya naman tinalakay yung mga talata na ginamit ko at yung mga punto na ginamit ko, kundi yung sa kanya ay yung ibig niya bang sabihin na pagligtas ang isang tao ay dapat doon siya sa masama papanig. Kaya nga tinanong natin siya kung dahil may free will siya, sino ba ang piliin niya? Piliin niya ba si Kristo na para paglingkuran o ang tatay niyang dyablo? So ang bunganga niya, gusto niyang piliin si Kristo, pero yung budhi niya ay gusto niyang sundin yung tatay niyang dyablo. Oh, hindi din ako magtataka kung bakit ganun kadilim ang pag-iisip nitong MCGI na to, nitong Mario na to. Kasi ngayon pa lang gusto siya, debate to, dapat nasa liwanag ka, huwag kang magkubli sa madilim. Mas pinipili mo yung buhay na nasa kadiliman. Oh, di ba? So ngayon dito, dahil lang daw sa free will. Ngayon, titingnan natin ang objection nila being anti-usas. Na dahil sa free will, pag naligtas ka na, ay pipiliin mo na ikaw ay maging masama. Pero hindi yun ang tunay na katuruan ng Biblia. Ang tunay na ligtas, nananatili sa Kanya ang Holy Spirit. His body is the temple of the Holy Spirit. Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, chapter 1, verse number 7, ang tunay na ligtas ay may sound mind. Sa sound mind na yon, sumusunod ang kanyang free will doon sa will ng God, hindi sa kanyang will. Oh, anak ka ng Diyos, tapos ang susundin mo, will mo, hindi ang will ng Diyos. Kung susundin mo ang will ng Diyos, ng Diyos, nandyan ka sa katiyakan. Pero kung sundin mo ang iyong sariling will, ibig sabihin nun, hindi ka pa sa Diyos. Hindi ka sa Kanya ng Diyos. Bakit? Halimbawa, objection nila, paano kung ayaw ko na sa kaligtasan o ayaw ko nang maging ligtas? Meron bang ganun sa tunay na ligtas? Wala. Bakit sa tunay na ligtas, ang fruit of the Spirit ay nasa sa Kanya? Sa Galatia, Kapitulo 2, versikulo Kapitulo 5, no? 22-23. At ang fruit ng Holy Spirit na yan yung magga-guide sa tao kasi the Holy Spirit itself nasa Kanya At siya ay puspos ng banal na Espiritu. At ano ang mga ebidensya sa isang taong puspos or filled with the Holy Spirit? Sa Acts chapter 4 verse 8 to 12, they are bold in witnessing Jesus Christ. No? Bold witness of Jesus Christ ang mga ito. Hindi ito yung mga duwag na uurong tatalikod, but they are bold witness of Jesus Christ. Then they are heavenly minded. No, sa Acts chapter 7 verse 55 to 56, ang filled with the Holy Spirit na ligtas, they are heavenly minded. Hindi yung mind na gaya ng MCGI na to.
na nasa kadiliman. Oh. And then those that are filled with the Holy Spirit standing against false teaching. Oh. So, yan sila. And then abounding in hope. No? Romans chapter 15 verse 13. Then they have that spiritual wisdom. So, ang sa kanya, iba, kabaliktaran. So, kaya, kahit sa ngayon pa lang, makikita natin yung kasinungalingan niya. Bakit? Sabi niya, ang natanggap niyang kaligtasan, ligtas na daw siya, ang natanggap niyang kaligtasan, temporal salvation. Saan mo mababasa yung word na temporal salvation? Tinanong natin siya kung mababasa ba litra por litra ang word na temporal doon sa talata na sinabi niya. Sabi niya, mababasa, pero unawain mo lang. Ano bang klaseng argumento yun? Mababasa litra por litra, tapos unawain mo lang? Mali. At saka to be filled with the Holy Spirit of God is to be filled with His own life. Yun yung tandaan ng mga anti-osas. Na kung puspos ka ng banal na espiritu, ang will ng Diyos, ang buhay ng Diyos, ang karakter, ang virtues ng Diyos ay nasa sa iyo. Oh, pero yung mga karakter na sinabi niya kanina, hindi yun karakter ng mga anak ng Diyos, hindi yun karakter ng mga ligtas. Oh, dito sa Galatia, Kapitulo 2, versikulo 20, anong sabi ni Kristo? Ni Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So sabi ni Apostol Pablo, hindi na siya ang nabuhay, kundi si Kristo ang nabuhay sa loob niya. No? At ang buhay na sa buhay niya ay, sabi niya, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, ang utak ng MCGI, anti-usas, iba. Kasi, ang sa kanya, pag ligtas ka na, tatalikod ka kasi may free will ka. Ano bang klaseng argumento yun? May free will nga, pero under the wisdom, under the power, under the nurture of God, yung will ng isang taong ligtas, kasi will ng God ang sinusunod niya. Oh. So, dito natin makikita, napakaraming, actually, ang mga tanong niya, hindi naman panggiba doon sa hindi naman panggiba doon sa aking itinindig. No? So, dito, may mga aalis. Meron talaga. Pero yung aalis, sino ba yung aalis? Hindi yung mga ligtas. Oh, sabi ni Apostol ni John, no? Dito sa 1 John chapter 2 verse number 19, sino ba tong mga aalis? Ito ba yung mga ligtas? Gaya ng sinabi ng ating katunggali na nasa kadiliman ng pag-iisip? Hindi naman sa kadiliman ng pag-iisip yung mga ligtas. No, ito, sa verse 19, they went out from us, but they were not of us. So meaning sa iglesia, maaring nandyan ang presensya ng isang tao na pwedeng magkunwari na siya ay ligtas, pero aalis talaga yan dahil hindi siya ligtas. Nasabi ng Biblia, the wicked or the unrighteous shall not stand with the congregation of the righteous. Aalis talaga yan kasi hindi talaga siya sa Diyos. O dito, He went out from us, but they were not of us. If they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. So ang paglabas nila o ang pagtalikod nila, ang pag-alis nila, hindi yun dahil ay ayaw na nila. Tumalikod o umalis
dahil hindi talaga sila kasamahan doon o hindi sila membro sa kalipunan ng mga ligtas. Oh, sabi mo kanina, nasa kadiliman sila ng pag-iisip. So normal, pag nasa kadiliman ng pag-iisip, indication yan na nasa diablo yan, hindi yan sa Diyos. Oh. Tapos dito, ginamit mo kanina yung talata na binanggit ko na inaamin mo din na walang mapapahamak, pero yung pinapatuloy mo na kung ikaw mismo ang aalis. Bakit? Kung ikaw mismo ang aalis, kung anak ka talaga ng Diyos, papayagan kaya ka o mas dakila ka pa kaysa Diyos na siyang nag-iingat sa iyo? Mas dakila ka pa kay Kristo na siyang nag-iingat sa iyo? Na ang sabi ni Kristo, walang I should lose nothing. No, so iniinsulto mo si Kristo lang. Oh. Okay, dako tayo sa second Sige. cause ng ating negative. Brother Mario, 7 minutes. Your time start now. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi mo ang isang mananampalataya, hindi nagagawa ng kasalanan yan. Kasi nga, sa Diyos na talaga siya. Objection, Yan Mr. yung- Moderator. Huwag Alam niyang ko yan. ilagay sa bibig ko yung hindi ko sinabi. Ay, Okay, hindi daw sige. niya yan sinabi, bro. Hindi niya ba sinabi? Kasi yun ang pinaparating niya sa mga salita niya. Okay, tanong ko sa'yo. Eto. Sabi ni Pastor Alex at ni Eric Villanueva at ni Rene Medel, mga nakadebate ko yan. Sabi nila, kahit daw mang-rape at pumatay ang isang ligtas na, ay hindi mawawala kaligtasan. Tanong ko sa'yo, tama ba sila o mali sila? Categorical. Tama. Next question. Wala silang kinalaman dito Next sa ating question. usapan. Bakit di niya masagot? Next Hindi niya question. ba kayang sagutin? Next question, bro. Pwede mong ulitin, Kaya bro. kong sagutin yan, pero hindi ko sagutin. Next question na daw. Next question na. Pwedeng Ano? ulitin Next or question. proceed. Tanong, tama ba sila o mali sila? Categorical. Next Sagot. question. Next question again. Ngayon, sabi ni Ako yung Alexander, tanungin mo. oras ko to, tumatanong ako. Okay, Kung di mo next kaya question sagutin, mapapaya ka ngayon. Sabi ni Pastor Alexander, osas to, pati ni Eric Villanueva, tsaka ni Rene Medel, kahit daw pumatay ang isang ligtas, naniniwala sila na ang isang ligtas ay pwedeng makagawa ng ganong kasalanan. Sila ang may sabi niya, may mga video yan. Tanong ko sa'yo, tama ba sila o mali sila? Categorical. Next question. Next question. Kasi ayaw kong banggitin yung iba na naging reference mo. Makasagot. Sagutin mo ako Okay. sa... Okay, okay, okay. Kaya ka ngayon. Okay, next question na. Tanong, Next question. Tanong, ngayong ligtas ka na ba? Hindi ka na ba nagkakasala? Nagkakasala ka pa o hindi ka na nagkakasala kahit ligtas ka na? Magkakasala pa rin. Kasi Magkakasala walang pa garanti ang Diyos na kung ligtas ka na ay hindi ka na nagkakasala. Kaya nga mayroong pagpapalo sa Hebrews chapter 12, mayroong confession of sins sa 1 John 1:9, at mayroong mayroong advocate na si Okay. Jesus Wait Christ lang, wait sa 1 John 2:1. Next question. Okay, next question. Ibig sabihin, tanggap mo pala na ang isang mananampalataya ay nagkakasala pa rin. Ayon yan sa pahayag mo ngayon, huwag kang magsisinungaling. Tanong ko sa'yo, yung isang mananampalataya, nagkasala siya ng malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Ligtas pa rin ba siya? Oo o hindi, categorical. Yes, Yes. ligtas siya. Kasi sabi ko nga, walang garanti na ang isang ligtas ay hindi na magkakasala. Kung magkakasala siya, mayroong pagpapalo, mayroong confession of sins, and then mayroong advocate, mayroong abogado na haharap sa Ama, si Kristo. 1 John Okay. chapter 2, Next verse number question. 1. Next question. Okay, ngayon, tanggap mo pala na ang isang mananampalataya pwedeng makagawa ng malaking kasalanan at ligtas pa rin. Huwag kang magsisinungaling, sabi mo yan. Tanong ko sa'yo, yung malaking kasalanang nagawa niya, minolestya niya yung kanyang asawa, yung kanyang anak, minolestya niya. Tanong ko sa'yo, malaking kasalanan yon, sabi mo, magagawa yan ng isang mananampalataya, tanggap mo. Ligtas pa rin ba siya? Oo o hindi, categorical. Yes, ligtas Yes. siya. Binanggit mo na kanina yung 1 Corinthians chapter 5 na sabi doon, ibigay sa ang katawan niya ibigay kay Satanas, pero ligtas siya. So, yung pagbigay sa kanya kay Satanas ay more than what he did. No? So, yun. Ligtas pa Okay. rin. Next Yung question. isang lalaki na mananampalataya, inasawa niya yung kapatid niyang lalaki.
gumawa sila ng hindi maganda sa paningin ng Diyos, mga ligtas sila. Tanong ko sa'yo, sila ba ligtas pa rin? Oo, hindi, categorical. Hindi naman ligtas yung binibanggit mo. Pinapaamin mo ako sa isang gawain ng isang... Objection man na, objection man na, objection. Negative, anong objection? Naka-time stop na. Objection ako. Sabi niya, tanggap daw niya na ang isang mananampalataya ay makakagawa ng malaking kasalanan. Kahit nga yung asawain ng nanay, ligtas pa rin sa kanya, tanggap niya. Kaya tinatanong ko kung tanggap niya rin ba na malaking kasalanan din, parehas lang naman yon. Inasawa yung kapatid niyang lalaki. Gumawa ng pangit sa harap ng Diyos. Ligtas pa rin ba yon? Oo o hindi, categorical. Okay, Sumagot so- siya, huwag siyang tumakbo sa tanong. Oo, Panindigan hindi niya to. Pastor Elmer, ready ka na bang mamili or mag-counter object ka muna? Proceed, bro. Counter Counter objection. Ang tinatanong niya kasi sa akin, yun yung mga gawain ni Eliseo Soriano. Bakit mo, hindi tanungin mo si Eliseo Soriano kasi yun ang ginagawa niya Okay, kahalayan. Marami siyang kaso na ganyan. Okay. Nagsisiglaligtas. So, ganito mga kapatid ha. Judgment natin sa objection natin, yung tanong, tinatanggap ko yun as a valid question. However, kung hindi masagot ng direkta, pwedeng gumamit ng 10 seconds. So, Pastor Elmer, oo, hindi ba daw? Or 10 seconds? Or next question? Ipaulit, Mr. Moderator, yung tanong niya. Okay. Please. Paulit. Okay. Naka-time stop pa din pag paulit. Okay. Kanina, tinanong kita kung tama si Pastor Alexander, si Rene Midel, si Eric Villanueva, na kahit pumatay mang rape, ligtas pa rin. Ayaw mong sagutin. Ngayon, aminado ka na kahit asawain nanay, ligtas pa din. Tanong ko sa'yo, halimbawa ang isang anak nang molestya ng mga batang minor de edad. Sa inyo bang paniniwala sa OSAS, sa relihiyon, ligtas pa rin ba yun? Oo o hindi, categorical. Oo, hindi. Yes. Yes. Ligtas pa rin yun. Si Eliseo Soriano lang yung nangmumulistya na hindi ligtas. Ligtas Okay. talaga ang tunay Wait lang. na ligtas. Next Okay, question. ibig sabihin, kahit molestyahin ng mga bata sa relihiyon nyo, ng kapwa nyo, Baptist, molestyahin niya yung mga bata, ligtas pa rin pala sa paniniwala nyo. Ito tanong ko sa'yo. Halimbawa, ang isang pastor, nagawa niyang makasaksak. Oo. Sa inyo bang paniniwala yung pastor na yon? Dahil nakatanggap ng kaligtasang totoo sa Biblia, ligtas pa rin yon? Oo o hindi, categorical. Yes nga, Yes. ligtas nga yon. Kung totoo talaga siyang ligtas kasi walang tupa na dahil nagkasala siya, naging kambing. Si Okay. Eliseo Soriano lang naman Okay, yung Wait lang, bro Mario, hindi pa tapos. Puno mo lang man yung nagmumulistya na hindi ligtas. Next dapat question. ligtas din si Eliseo Soriano. Okay. Pangmumulistya din yung ginagawa niya. Tanong ko ganito. Pag ang tao bang nasa Diyos, tanong ko ganito. Once na ang isang tao ba na sumampalataya kay Kristo, tumanggap at nagsisi, ligtas na ba siya magpakailanman kahit di na siya manatili kay Kristo? Ligtas pa siya? Oo o hindi, categorical. Yes, ligtas Yes. siya kasi ang Diyos mismo ang nananatili sa kanya. Sabi ni Kristo, and I will abide with them. At ang Holy Spirit, sabi niya, I will abide with them. Si Kristo namumuhay sa loob ng Okay. isang ligtas. Okay, next question. Ligtas siya. Okay, sabi mo, kahit hindi manatili kay Kristo, ligtas pa rin. Sabi mo yan, kahit di manatili kay Kristo, ligtas pa rin. Sabi naman ni Kristo, yung hindi mananatili sa Kanya, matatapong tulad sa sanga. Titipunin at mga iyahagis sa apoy. Tanong ko sa'yo, sino nagsasabi sa inyo ng totoo ni Kristo? Nasabi niya, ang hindi mananatili ay hindi naligtas. At ikaw na nagsasabing ang kahit hindi manatili ligtas. Sino totoo sa inyo ni Kristo? Ikaw o siya, categorical? Kaming dalawa ni Kristo. Bakit? Kasi ang talata na binanggit mo ay nagre-refer yan doon sa close relationship. Hindi yon doon sa kaligtasan o losing of salvation. Walang ganun. Ligtas nga pag ang tao ay ligtas na. Tanong ko sa'yo, diyan ba sa talata ng John 15:6 may mababasa ka bang close relationship? Verbatim din, hihingin ko sa'yo. Meron o wala, categorical? Unawain Sagot. mo lang. Gaya nung sinabi mo kanina, unawain mo. Close relationship ang ibig sabihin dyan. Kasi fruitfulness ang concern. Objection, moderator, tinatanong ko verbatim, meron bang mababasa? Meron o wala, categorical?
Hindi ko tinatanong yung unawa. Verbatim Objection tanong dito, yung meron o wala. Pastor Elmer, counter objection Sumagot or ka, pipili mapapahiya ka na? ngayon. Okay, pipili ako, Mr. Ano Moderator, muna yung no? pinipili mo, bro? So, hindi natin mababasa yung word nga na, Receive. ano ba yun? Amen. Yung closeness. Okay. Kasi po, ang concern dyan is fruit bearing. Meron ng pruning dyan eh. Yung pruning, kinakat din eh. Time. So, Time na, 7 minutes time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second crosso ng ating negative. So, shoutout muna sa mga kapatid dyan sa kay Pastor Romel Baclas. Ang sarap pulbusin sa aral ang MCGI Colt 45. Shoutout din kay Vincent Francisco. Anong connect ni Soriano sa usapan? Ni wala namang legal basis o evidence na ginawa niya ba talaga yan? Shoutout din kay Baybayon Ryan, ang tindi ng Diyos nyo na kahit rapist, ligtas. Shoutout din kay Pastor Eric Villanueva, MCGI, itong si Mario, puro strawman talaga ang kaya. Kaya nga ang itong ka-debate ko na pinakamahina sa unawa sa mga talata eh. Shoutout din mga kapatid dito kay Erwin. Ang spirit abide forever. Monmon sabi niya, nagtatakwil po ang Diyos sa unang Kroneka 28 verse 9. Sabi naman ni Draker Osmon, hindi ganyan ang mananampalataya, Mario. True sheep is always true sheep. At nandito si J. Carlo Badenas, God bless mga debater. At Eme Alfonso sabi niya, malabo naman yung ligtas na mag-isip pa gumawa ng masama. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal ng negative. Brother Mario ng MCGI, your time start now. Okay. Alam niyo mga kapatid, no? May napahiya ngayong araw. Una, tinanong ko siya, sabi ko, tama ba si Pastor Alexander, si Rene Midel, si Eric Villanueva, na mga nakadebate ko, sabi nila, kahit daw mga rape at pumatay, ligtas pa din. Aba, sabi niya, next question. Pinilit ko, sabi niya, next question. Tinanong ko siya ngayon. Kala niya siguro hindi ako marunong magpa-amen. Tinanong ko siya ngayon, sabi ko, ligtas ka na ba at ngayon bang ligtas ka na? Hindi ka na ba nagkakasala? Tanong ko sa'yo. Sabi niya, nagkakasala pa rin. Yan, aminado siya. Ngayon, tinanong ko siya ng tinanong. Maya-maya, umamin. Padinay-dinay pa ng una, aamin din pala. Sabi ko, pag ang isa bang ligtas sa inyo, sa mga baptist, nang molestya ng bata, siya ba ligtas pa rin? Kahit minolestya niya ang mga bata. Sabi niya, oo, ligtas pa rin. Ang isang pastor na naksak, ligtas pa rin ba? Sabi niya, ligtas pa din. Grabe. Grabe ka demonyo ng aral nyo, mga kapatid. Biruin nyo, kahit kasamaan na ginagawa sa inyong paniniwala, ligtas pa rin. Yan. Akala niya siguro, hindi ako marunong magpa-amen. Yan. Padinay-dinay pa siya ng una. Pero bandang huli, umaamin din pala siya. Yan, kapatid, mapapahiya ka ngayon. Ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, ang isa bang mananampalataya, Pastor Chavez, pag hindi ba siya nanatili kay Kristo, ligtas pa rin ba siya? Sumagot siya, kapatid, sabi niya, ligtas pa din. Yan ang sagot niya. Sabi ni Kristo, sa John 15 ng 6, kung sino man ang hindi mananatili sa akin, ay matatapong tulad sa sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga ihahagi sa apoy, at mga masusunog. Yan. Masusunog ang sabi, masusunog. Ihahagi sa apoy. Ngayon, ang ginawa niyang pakahulugan nun, may sinabi siya close friend daw yung parang ganun. Hindi ko na masyadong inintindi. Tinanong ko siya, saan ba mababasa sa talata yung sinasabi mo? Aba, ang ginawa niya, umamin siya, walang mababasa. Yang kapatid, no? Talo pa pala kita. Sa akin meron, uunawain mo lang Sa'yo, aminado ka, walang mababasa yung sinabi mo. Wala ka ng puntos doon, bagsak ka na. Ngayon, sabi ni Kristo, kung sino mang di mananatili sa akin, matatapong tulad sa sanga, matutuyo at titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga masusunog. Yung palagang pagsunog sa kanya, hindi pala impyerno yun. Sinasabi na nga, merong apoy at masusunog yung hindi mananatili. Yan. Lumalabas, mali talaga pang unawa ng Baptist. Ligaw talaga. Kaya pala sa iglesia nila, kahit daw mamolestya ng bata, ligtas pa rin sila. Nako, malaking kademonyo ang gagawin nyo sa lupa. Yan tas sabi niya yung temporal ba mababasa? Sabi niya sa akin. Yan, sabi ko, meron. Sa Revelation 2:7. Yan.
Yan, sabi ko, nakasulat dyan, ang magtatagumpay ay siyang pakakainin sa punong kahoy ng buhay. Yon, doon talaga matatanggap yung totoong buhay na walang hanggan. Kasi nga, yung natanggap natin, pangako. Yan, kapatid, no? Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Roma 8, ng 25, sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapot kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Yan, kapatid, no? Meron palang hinihintay ng may pagtitiis. Kaya sabi sa Biblia, sinasabi ng mga apostol, hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Ang problema kasi sa kanila, hayag na kung magiging sino sila. Ligtas na sila hanggang dulo ng buhay nila. Pinangungunahan mo, Diyos. Yan, brother. Alam mo kung bakit? Sa Biblia, sa mga magtatagumpay. At si Kristo, sabi niya, kailangan manatili. Sa iyo pala, kahit hindi na manatili, ligtas na. Ibig sabihin, kontra ka kay Kristo. Yan. Tapos sabi niya pa, yung nag-comment daw tama. Kasi nga, ang nag-comment, si Pastor Eric Villanueva, yung kinawawa ko rin sa debate. Kaya comment ng comment dyan, galit na galit sa akin, gustong bumawi. Mag-comment ka na lang, di ka na makakagante kasi nga, kinawawa na kita. Yan. Ngayon, ganito no mga kapatid, no? Sa Biblia, mga kapatid, mag-iingat tayo. Kasi maraming nagliligaw, kagaya nila, kahit mang-rape, ligtas pa rin kahit pumatay. Yan, kapatid, no? Sa Biblia, sabi sa Hebreo 10 ng 38-39, ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya, datapwat kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Yan. Sa Biblia pala, kung ikaw ay uurong, sabi ng Diyos, hindi ka kalulugdan ng aking kaluluwa, sabi ng Diyos. Bakit? Meron kasing mga umuurong. Kay Pastor Elmer pala, kahit na nire-rape na, minomolestya bata, inaasawa na yung nanay, ligtas pa rin daw. Unang Korinto daw ng 5 ng 1, ligtas daw yon. Yan, kapatid, no? Kaya ligaw na ligaw iglesia nila. Ang basihan pala nila, yung unang Korinto ng 5 ng 1. Yan, no? Sabi kasi diyan, inasawa yung nanay, ligtas pa rin. Kasi nga, sabi sa unang Korinto ng 5:5, basahin natin, sabi ni Pablo, doon sa inasawa niya yung nanay niya. Sa kanila, ligtas daw yung kahit asawain nanay. Dito sila naligaw, kapatid. Basahin natin yung unang Korinto 5:5. Ito sabi ni Pablo dun sa taong umasawa sa kanyang nanay. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Yan. Sa paniniwala nila, ligtas daw yan. Kasi sabi, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Tingnan nyo talata. Ano sabi? Upang ang espiritu ay maligtas. Hindi naman sinabing ligtas na Ang sabi, upang ang espiritu ay maligtas. Yan, kaya kayo naligaw. Ibig sabihin, hindi pa yan ligtas. Upang ang espiritu ay maligtas. Pwede pa siyang maligtas, may pag-asa pa siya. Yan, mali pang unawa nyo. Basahin natin sa banal na Biblia Tagalog. Ginawa ko ito upang maipasa kamay ang taong ito kay Satanas, para sa pagkawasak ng laman, upang maaaring maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Sabi diyan, upang maaaring maligtas. Hindi naman pala sinabing ligtas na, upang maaaring maligtas. Kaya pala ligaw ang iglesia nyo. Sa paniniwala nyo, ligtas na yan. Ang sinabi, upang maligtas. Sa banal na Biblia Tagalog naman, upang maaaring maligtas. Iba yung ligtas na, sa upang maaaring maligtas pa lang. Yan, ligaw si Pastor Elmer. Gumagamit ng mga talata. Hindi niya pala naiintindihan. Alam niyo mga kapatid, dyan naligaw ang Baptist. Kaya sabi doon kasi sa unang Korinto 5:1, eto mananampalataya to sabi ni Pablo, sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit isa sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Yan, meron palang mga mananampalataya, inaasawa niya yung kanyang ama, inaasawa niya yung asawa ng kanyang ama. Yan, kapatid, no? Kaya sabi ni Pablo sa unang Korinto 5:5, ginawa ko ito
upang mapasa kamay ang taong ito kay Satanas para sa pagkawasak ng laman, upang maaaring maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng paghukom. Sabi diyan, upang maaaring maligtas. Hindi naman sinabing ligtas na, Pastor Elmer. Oh, pahiya ka ngayon, ligaw ang iglesia nyo. Yan, hindi kayo uubra kay Bro Mario. Ngayon kapatid, no, sabi sa James 5:20, ito sabi ni Santiago, ay alamin nito na ang sino mang nagpapabalik loob sa isang taong makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng maraming pagsalangsang. Sabi ni Apostol Santiago, no, alamin nito na ang sino mang nagpapabalik loob. Tanong, pag sinabi bang pinapabalik loob, nasa Diyos ba yan? Nasa Diyos yan, kaya nga pinapabalik loob nahiwalay yan. Kaya sabi, ang sino mang nagpapabalik loob ay magliligtas ng kanyang kaluluwa sa kamatayan. Kasi nga, nawawala talaga ang kaligtasan. Kaya kailangan, dati na siyang nasa Diyos, ipabalik loob siya para maligtas yung kanyang kaluluwa. Kasi nga, napahamak. At ang naghiwalay, Isaiah 59:2, ang kasalanan ang naghiwalay sa inyo at sa Diyos. Yan. Meron palang kasalanang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Isaiah 59:2. Yan, di yan naintindihan ni Pastor Elmer Chavez. Kaya ligaw na ligaw yung iglesia nila Kaya tinatanong ko siya kaganina, pakeme-keme pa Hindi ko sasagutin yan. Ayoko. Tama ba yung sinabi ni Alexander at ni Rene Medel, pati ni Villanueva, na kahit mang-rape pumatay, ligtas? Next question, ayaw niya talaga. Maya-maya, umaamin na. Yan. Hindi ka pwede sa husgado. Pag pumasok ka ng sindikato, naku, mamamatay ka kaagad, Bro Elmer. Oo, kasi umaamin ka Tapos sasabihin mo, panalo ka. Kawawa ka nga ngayon Alam mo kapatid, no? Marami kang dadalin sa impyerno. Kasi sa paniniwala nyo, ligtas pa rin kahit mang-rape pumatay. Kahit mang-molest ka ng bata. Yan. Okay, dako tayo sa second cross ng ating affirmative, Pastor Elmer ng Baptist. Your time starts now, bro. Okay. So, Mario, ginamit mo ang unang Korinto 5:5. Okay. At sabi mo na ang espiritu ay maaari pang maligtas. Basahin ko ito as premise. Sabi dito, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ang tanong, ano ang nasira doon? Ang kanyang katawan o ang kanyang espiritu? Sagot, yung katawan, pero yung espiritu hindi pa ligtas yun. Kaya nga sabi diyan sa magandang balita Biblia, upang maaaring maligtas. Hindi sinabing ligtas na. Upang maaaring maligtas pa lang. Diyan kayo naligaw mga Baptist, kaya ligaw iglesia nyo Kawawa mga miyembro nyo, umalis na kayo dyan. Ito, next question, kung tama ba nadagdagan mo ang kataga, no? Nasabi dito, upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Nandun ba, sa binasa ko, narinig mo ba ang katagang maaari? Narinig mo o hindi mo narinig? Ang binabasa ko, magandang balita Biblia at Bibliang Tagalog, dalawa. Ang sabi dito, upang maaaring maligtas. Yan. Ito, Mr. Moderator, time stop muna, Mr. Moderator. Bro, walang time stop to, bro, ha? Continuous pa din yung time. Habang sumasagot, okay pa naman yan. Kahit sino yung nagsisinungaling or nagsasabi ng totoo. So, continuous tayo. Continue tayo. Next question. Itong sinabi dito na maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Maligtas ba ito? Oo o hindi? Hindi pa, maliligtas pa lang, sabi diyan sa binasa mo. Kaya nga dito sa magandang balita Biblia, ganyan din upang maaaring maligtas. Sa inyo, ligtas na. Diyan sa binasa mo, maliligtas pa lang. Kaya ligaw ang iglesia nyo talaga. Next question. Balik tayo sa pagka. Alam mo ba na si Kristo ang nag-iingat sa mga niligtas niya? Alam mo o hindi mo alam? Alam ko, pero for your own free will,
pwedeng kang ihiwalay ng kasalanan, lalo kung minumolestya mo bata. Napakasama nun. Sa inyo, ligtas pa rin. Kaya ligaw ang iglesia nyo eh. Kasi kahit mangmolestya ng bata, asawain nanay, ligtas pa rin. Mali pang unawa nyo doon sa unang Korinto 5:5 na iniwanan mong tanong kasi kawawa ka doon, napahiya ka. Sunod na tanong. Sa lahat ng kanyang iniingatan no, ni Kristo, sinabi niya na wala siyang maiwawala. So yung pagsabi niya na wala siyang maiwawala, sinabi niya ba yon? Tama ba yung sinabi niya? Yes or no? Yeah, sasagot ako. Sagot ko, tama yung sinabi niya. Pero pangunawa mo ang mali. Kasi nga, for your own free will, pwede kang ihiwalay ng kasalanan. Efeso 4:18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Nahiwalay sa buhay ng Diyos. Ibig sabihin, for your own free will, mahihiwalay ka sa buhay ng Diyos. Ikaw mismo ang umalis. Hindi siya nagpaalis sa'yo. Next question. Nihaligaw Next question. Next question na. Ano ba? Next question. Sabi ni Kristo ay wala siyang maiwawala. So sinasabi mo ba ngayon na sa iniingatan ni Kristo ay may maiwawala siya? Yes or no? Objection, moderator. Hindi yata siya nakaintindi sa sagot ko. Sagot ko nga, walang maiwawala. Pero for your own free will, ang kasalanan pwede kang mahiwalay. Ikaw mismo ang umalis. Okay. Ikaw mismo. Yan, sana Wala siyang confusion dapat doon sa question, Mr. Moderator. Okay. Kino-confirm ko. Actually, Pag sumasagot pinapunta ko sa si, kanya- Pastor Elmer, paulit nga yung tanong, bro. Tapos, actually, sagot Ulit na yun ang eh. tanong. Ang sabi ni Kristo ay wala siyang maiwawala. So ngayon, sinasabi mo ba na may maiwawala si Kristo sa kanyang mga iniingatan? Sinasabi mo ba yon? Yes or no? No, No. sabi ko nga walang maiwawala. Pero for your own free will, ikaw mismo aalis. Hindi nga siya magwawala sa'yo, hindi kanya iwawala. Pero for your own free will, nagpapakasama ka, minomolestya mo bata, inaasawa mo nanay mo, pwedeng mawala kaligtasan mo. Efeso 4:18, nahiwalay sa buhay ng Diyos. Ang hirap mo palang umintindi, paulit-ulit. So sabi mo ay hindi maiwawala ni Kristo. Ngunit sa tono ng sagot mo ay maiwawala ni Kristo kasi mayroon pa talagang maiwawala eh. So ngayon, ang tanong ko doon, Objection. Objection, proceed. Nakatangan niya ako sa tono daw ng sagot ko, mawawala daw ni Kristo. Tingnan mo, napakasinungaling. Wala naman ako sinabing gano'n. Okay. Ikaw mismo aalis for your own free will. Okay. Hindi ka mawawala. Ikaw ang pumili ng pagwala, sarili mo. Okay. So, ang objection dito, yung false premise daw, Pastor Elmer, counter objection. Mr. Moderator. Proceed. Counter objection. Ito. Sinasabi niya kasi na walang maiwawala, pero may aalis pa. So, ibig sabihin nun, sa sagot niya ay may maiwawala pa si Kristo kasi hindi ang Okay. yung sinabi ni Kristo na wala siyang maiwawala sa para kay Mario ay may maiwawala Okay, pa. So okay. ngayon, ang tanong ko, So ito, judgment ko muna bro ha, i-judge ko sige. muna yung objection na yan. Ang judgment ko kasi dito, kung yung mga nagtatanong, kahit ano yung isipin nila, pinapayagan ko talagang may tanong yan, kahit pa yan ay totoo or hindi. Ngayon, depende yan sa sumasagot kung talagang tatanggapin nila. Sasagot ako, Or bro. sa 10 seconds ha. So, ipaulit ko muna yung tanong bro ha, Mario. Bro, Pastor Elmer, continue ka. okay. So, ang tanong ulit ganito. Sinabi ni Kristo na wala siyang maiwawala. Ngayon, sa tono ng iyong sagot ay may maiwawala si Kristo. So ngayon, ang tanong doon, nagsasabi ba si Kristo o tama ba na sinabi ni Kristo na wala siyang maiwawala, samantalang para pala sa iyo ay may maiwawala siya? Tama ba yon? Yes or no? Mali. Ang sagot ko, wala nga ang mawawala sa kanya. Pero ikaw mismo ang aalis. Ikaw mismo for your own free will. At ang maghihiwalay sa'yo, kasalanan. Ikaw mismo pumili dahil may free will ka. Wala kang makakaagaw sa'yo sa kamay ni Kristo. Pero ikaw mismo umalis. Ayan ba hindi mo maintindihan yan? Tama sabi ng Mateo 13:13. Kahit umunawa kayo ng umunawa, hindi kayo makakaunawa. Kayo yung mga baptist. Kaya ligaw iglesia nyo. Next question.
Dahil ako ay ligtas na, iniingatan ni Kristo. Nasa loob ko ang Holy Spirit. Ngayon, may free will ako pero ayaw kong umalis. Objection ako, moderator. Tapusin ko muna yung premise ko. Ngayon, Unang sabi objection. niya, Anong objection, may bro clarify Mario? question kasi ako dito eh. May clarify question kasi ako dito. Sabi niya, ligtas daw siya. Ako, hindi ako naniniwalang ligtas siya. Kasi alam niyo kung bakit? Ah, Yung patay, dinadamay niya sa debate eh. Hindi naman ganyan ang ligtas. okay. So, objection yung Yung premise patay na storya, ligtas dinadamay ako. siya eh. Hindi Pastor, ganyan ang ligtas. okay Mali na, yan, okay hindi na. ka ligtas. Huwag Okay mo na. samahan ng ganun. Okay na. So, Pastor Elmer, meron ka bang counter objection doon daw sa ligtas ka? Wala akong counter, wala okay. akong babaguhin sa tanong ko kasi ligtas ako eh. Siya Okay. lang naman yung ligtas. Ligtas daw siya. Kanina Okay. inamin niya, ligtas daw siya. So ngayon, dininay niya naman na hindi siya ligtas. Ano Okay, ba? okay. Saan ba yung tama doon? So, ganito, isang objection lang, Brother Mario, ha? So, ganito, mag-judge mo na ako. Ligtas ba yan? Wait lang, bro Mario. So, mag-judge mo na ako, ha? So, again, hindi ako Diyos kung ligtas ba si Pastor Elmer o hindi dito, mga kapatid. Pero yung sa tanong niya, nasabi niya, wait lang bro. Sa tanong niya, nasabi niya ligtas siya, so pinapabayaan ko yan. Ngayon, kung pwede naman sumagot ng 10 seconds. So, Pastor Elmer, continue muna yung tanong mo, bro. Naka-time stop pa din to. Sige, ako bilang ligtas, may free will ako. Ligtas ako. May free will ako at ang free will ko ay ayaw kong umalis kay Kristo. Usas ba yon? Yes or no? Usas ba daw yun? Yes, No! 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 Minado ka nga I'm eh. sure. Kahit mananampalataya na, pwede pang asawahin nanay. Kahit na kay Kristo na. Kaya sagot ko, kinakain mo yung sinabi mo kaganina. Time. Kahit 7 minutes time. Pwede pang ng malaking kasalanan. Time. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang second stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live kay Baybayon Ryan, ligtas ka pala, di ka pa nga namatay. Hahaha, sure yan. Shoutout din kay Monmon Nodo, puro haka-haka ang baptist, walang basehan sa Biblia. Erwin Abellana, hindi ka makaalis dahil siya ay hawak sa iyo at ang Ama. Shoutout din kay Erlinda Mosong, unawain mo ang verse. Shoutout din mga kapatid dito kay Pod Villanueva, nagmumukhang hindi pwedeng bagitin si Elmer. Shoutout din mga kapatid kay Erwin Abellana, 50% faith, 50% doubt ang MCGI. Elisa Bactani, walang may mawawala doon sa mga nanatiling tapat. Shoutout din kay Pastor Iggy Boy, tampered yan Mario, Bible mo. Shoutout din kay J. Carlo Bardenas, yes kung hindi mo putulin. At shoutout din mga kapatid dito kay Vincent Paul, hindi yata nakakaintindi ng past tense, present tense at future tense ang affirmative side. At shoutout din kay Jason Cartuhano, kawawang MCGI, walang kasiguruduhan sa kaligtasan. Shoutout din kay Erwin mga kapatid. So, dito tayo sa ating final conclusion at 5 minutes para kay Pastor our Brother Mario. Una muna mga kapatid, na ang osas ay biblical bilang negatibo. Your time start now, Bro Mario. Okay, nakita niyo mga kapatid, no? Kinakain niya ngayon yung mga tanong niya. Sabi niya, ligtas daw siya. Alam mo kapatid, di ako naniniwalang ligtas ka. Alam mo kung bakit? Yung patay na si Soriano, walang kalaban-laban, pinararatangan mo. Wala ka namang ebidensya. Mag-ingat ka diyan kapatid. Huwag ka magsasalita ng ganyan sa kapwa mo. Kaya naniniwala ko, hindi ka ligtas. Pero sa paniniwala ng Baptist, kahit kasamaan na ginagawa, ligtas pa rin. Hindi na ako magtataka. Kasi sabi mo nga kaganina, kahit asawain yung nanay, ligtas sa inyo, tapos mangmolestya ng bata, ang isang Baptist, ligtas pa rin. Yan, malaking kasamaan ang gagawin nyo sa mundo. Sisirain nyo ang mundo. Marami kayong kaluluwang dadalhin sa impyerno. Alam mo kapatid, no? Tinanong niya ako sa unang Korinto ng 5:5. Yan. Hindi niya na tinuloy kasi napapahiya na siya. Sabi kasi doon, upang ang espiritu ay maligtas. Yan, sabi sa isang talata, sa isang Biblia ang Biblia ng Tagalog, sabi doon, upang ang espiritu ay maligtas. Hindi sinabing ligtas na. Sabi naman sa Magandang Balita Biblia, banal na Biblia, sabi naman diyan, upang maaaring maligtas. Yan. Hindi kontra yung mga sitas. Hindi naman sinabi diyan sa talata Kahit yung hawak mong Biblia, hindi naman sinabi diyan na ligtas na. Sabi diyan, upang maligtas pa lang. Yan. Kaya kayo naligaw kayong mga Baptist. Kaya pala sa inyo, ang basihan nyo, yung nasa unang Korinto ng 5:1.
inasawa na yung nanay, ligtas pa din. Kasi naligaw kayo dun sa unang Korinto ng 5:5. Yan, hindi kayo marunong umunawa. Hindi na ako magtataka. Sabi ng Biblia, sa Daniel 12 ng Gis, wala sa masasama ang makakaunawa. Paano ko naman napatunayang masama ka? Biruin mo, pinaparatangan mo yung bunganga ko ng mga hindi ko naman sinabi. At ang isang basihan ko na ikaw ay masama, kaya hindi ka nakakaunawa, kasi nga, yung patay na, walang kalaban-laban, pinagsasalitaan mo pa ng hindi maganda. Sabi mo, bakla, chismoso ka rin pala eh. Marunong ka rin palang makinig sa mga chismis. Baka pag ikaw ang tinanong, wala kang basihan ng katotohanan yan. Nakita mo ba sa akto? Yan. Tingnan mo, chismoso kang pastor ka. Ngayon kapatid, no, alam mo, mapapahiya ka ngayon eh. Hindi kayo ubra kay Bro Mario. Kaya nga iniisa-isa ko kayo eh. Tapos na ako kay Villanueva, ikaw naman, kay Alexander. Hindi kayo uubra bro. Yang karunungan nyo, karunungan lang ng sanlibutan yan. Sabi ng unang Korinto 1:27, pinili ang mga mangmang upang hiyain ang marurunong. Yan. Meron palang mga mangmang na pinili upang hiyain ang marurunong. Sino yung marurunong na pinili? Marurunong sa sanlibutan. Yan yung mga mangmang na timang na mukhang alamang na walang alam. Ikaw yung kapatid. Pero wag ka. Sabi ng unang Korinto ng 14:38, ang mangmang ay manatili ayon sa kamangmangan. Ikaw yun. Kaya yung kamangmangan mo, karunungang sanlibutan, panatilian mo. Kakaiba kang mangmang. Ayan kapatid, no? Alam niyo mga kapatid, sabi sa Roma 11:22, hindi na unawaan ni Pastor Chavez to. Sabi diyan, masdan mo ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At ang kabagsikan ng Diyos ay sa nangahuhulog. Yan, sabi ng Diyos, meron pala siyang kabagsikan doon sa mga nangahuhulog. Pero ang nakapagtataka kay Pastor Chavez, ligtas pa rin kahit molestyahin yung bata. Sabi niya yon. Narinig niyo, no? Aral talaga ng demonyo. Sabi doon, ang kabagsikan ng Diyos ay sa nangahuhulog. Ngunit ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Kung sa ibang paraan man, ikaw ay puputulin. Yan. Sabi ng Roma 11:22, ang kabutihan ng Diyos ay nasa iyo kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Kung sa ibang paraan man, ikaw ay puputulin. Kahit nasa kamay ka ni Kristo, walang makakaagaw sa iyo. Walang makakaagaw sa iyo sa kamay ni Kristo. Puro kasamaan ang ginagawa mo. Si Kristo mismo, puputulin ka. At ang isa pang maghihiwalay sa iyo, ikaw mismo umaalis. Bakit? Ayaw ka nga niyang mawala, walang makakaagaw sa iyo. Pero for your own free will, dahil sa kasalanan, minulestya mo bata, inasawa mo nanay mo, pumapatay ka na, ligtas kang pumapatay, tanggap mo sabi mo, ang isang ligtas makakagawa ng kasalanan kahit malaki, tanggap mo huwag kang sinungaling, pumapatay ka na, ligtas ka pa rin, ikaw mismo umaalis sa kamay ni Kristo, wala nang makakaagaw sa'yo, ikaw mismo ang umalis, at ang Diyos puputulin ka na. Bakit? Hindi ka nagbubunga ng mabuti, tinik ang binubunga mo. Hebreo 6:8, sa mga hindi nagbubunga ng mabuti at nagbubunga ng mga dawag at tinik, ay iyahagis sa apoy. Yan. Diyan kayo naligaw kayong mga Baptist. Kaya nga iniwan mo yung tanong mo sa Korinto 5:5 kasi napapahiya ka na. Yan. No? Hindi ka ubra, bro. Time. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang OSAS ay biblical. Pastor Elmer Chavez ng Baptist, your time start. Okay, so ang point of view lang naman ng ating kasalamuha ngayon na isang anti-Christ, no, anti-usas, no, ay dahil may free will ang tao, ang isang ligtas ay dapat pagligtas na, babalik na doon sa kasamaan. At wala namang nag-iisip dito na dahil ligtas na kami, aasawahin namin yung nanay namin. Nasa utak lang man na yan ang puno mo. Yung lahat ng kabaklaan ay nandun. So, ang pangmumulistya, tinatamaan mo yung puno mo. So, dapat hindi mo yun, nako. So, dito, ang isang tunay na ligtas, although ayaw niyang maniwala na ako ay ligtas. Pero siyempre, ako man ito. Alam ko naman, gaya ni Apostol Pablo, na alam niya, kilala niya kung sino ang sinasampalatayanan niya.
doon pa lang kanina para mapatunayan natin na isang sangkatutak na sinungaling itong MCGI na ito, na tinanong natin siya for clarificatory question kanina, kung siya ba ay ligtas na. Sabi niya, oo, ligtas na ako. Ngayon, inaamin niya naman na hindi siya ligtas. No, sa paraan na ayaw niyang maniwala sa akin na ako ay ligtas. So, kung hindi ka naniwala sa akin, bakit kanina sa sarili mo mismo na naisip mo na ikaw ay aalis, ikaw ay babalik, doon ka kakampi sa tatay mong dyablo, bakit mo inamin na ligtas ka kanina? Oh, at hindi naman kita iniwan doon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Kasi tampered yung Bible mo eh. Ito magandang balita, Biblia. Ito. Walang maaari na mababasa doon sa binasa ko kanina. Tinanong kita kung narinig mo, sabi mo, hindi. So ito, puro lang strawman fallacy ang ginagawa. Paano ka mananalo? Andun, naghambog ka pa na tinalo mo si Pastor Eric Villanueva, sila Pastor Rene, sino pa? At naghahamon ka pa kay Pastor R.A. Ay nako, tama yung sinabi, agree ako doon sa sinabi ni Pastor Eric Villanueva na sa lahat ng nakalaban niya sa debate, ikaw yung pinakamahina. At ako din, sa lahat ng nakalaban ko sa debate, ikaw yung pinakamahina. Kasi walang punto, puro strawman. Tawa-tawa pa. Nako. Ito, para sa learning ng lahat, no, ng nakikinig ngayon. Malinaw ang turo ng Biblia na ang isang ligtas ay nakakatiyak sa kanyang kaligtasan. Dito sa ikalawang Timoteo kapitulo 1 versikulo 12, ano sabi ni Apostol Pablo? Na siyang usas, na siyang ligtas. Sabi dito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Ano ang pinagkatiwala ni Pablo sa kay Kristo? Ang kanyang kaligtasan. So dito sabi ni Pablo, at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw. So dito palpak talaga yung MCGI na hilaw. Kasi hindi ka pa naman MCGI. Magpapadoktrina ka pa. So hindi ka pa, angkin-angkin ka lang na kuan ka. Pero okay na yon, considering na yon, na kung saan yung mga lumalabas sa bunganga mo, yung mga pagmumulistya, doon yun sa puno mo nakaturok. So dito, ang isang ligtas ay hindi talaga yun iwawala niya ang kanyang kaligtasan sapagkat, uulitin ko, ang tagapagligtas mismo ang siyang nag-iingat sa kanyang mga niligtas. Kaya ang usas ay nanatiling nakatayo at mananatiling nakatayo at hindi natibag ng anak ng demonyo o ng mga antikristo. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Baptist and MCGI. Before natin na yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat mga kapatid sa lahat ng nanood. Kanina meron tayong halos 40 live viewers at 181 live comments ngayon. Unahin natin si Pastor Elmer. Pasalamat, Pastor. Okay, so thank you very much Bro Rasya again for your wala bang kinikilingan na pagmo-moderate, no? At siyempre salamat din kay Mario. Hindi natin makikita si Mario pero okay lang 'yun. Salamat sa Panginoon na kung saan nagbigay ng ganitong opportunity upang maihayag natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. At salamat sa mga viewers, sa mga nakapanood at makapanood pa. Thank you very much. At naway
magkaroon ng aral, no, ang bawat isa na base sa salita ng Panginoon. So, God bless po sa lahat at hanggang sa muli. At Bro Rasha, back to you. syempre, Brother Mario, bro, pasalamat bro. Okay, salamat unang-una sa Diyos. Salamat sa kanyang kabutihan at biyaya. Salamat din sa aking kaibigan na si Pastor Elmer Chavez. Magandang gabi sa iyo. Ito ay debate lang. Labanan ng kaalaman at katotohanan na alam natin. Pagtapos nito, pag-ibig, brother. Ito ay debate lang. Ngayon, kay Bro Rasa, nagpapasalamat din ako bilang maayos na moderator. At ipag-pray natin tong platform natin kasi dito nahahayag yung mga aral at may mga kaluluwa rito na nakakaalam ng tama at katotohanan at nangaliligtas din naman sa mga nagsusuri. Kaya mabuti itong platform na to para sa mga tao rin na nakakapanood. Makapagsuri sila. Ngayon, salamat sa gabing ito mga kapatid. Binabati ko kayo ng magandang gabi. Salamat po sa Diyos. Okay, Rasha TV, gusto din mo pasalamat sa lahat ng sumusuporta at lagi naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Pastor Elmer ng Baptist, lagi-lagi yan, at si Brother Mario ng MCGI. Pwede nyo akong gamitin as moderator sa pag-uusap para sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran at kondisyon ng ating mga debatista, kasama doon yung inyong obligasyon mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. At you can follow me also mga kapatid, Rasha Vista, sa aking Facebook, personal Facebook ko po, dahil dito ako laging nagla-live. At syempre kung gusto nyo magsuri sa Baptist, nandyan si Pastor Elmer, meron siyang mga post din sa kanyang profile, you can follow him. At syempre si Brother Mario, meron din siyang mga content dito sa MCGI mga kapatid. So maraming salamat at this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near.